Guys, for today's video, dito nakakalungkot. Kailangan natin magsakripisyo. May sobrang higpit ni Meta. Bura. Nakakainis. Namumula ng violation yung support inbox natin. Puro violation, copyright, yung nga doon nga sa yung TikTok, yung may TikTok na logo. Tapos ilan lang naman dito yung mga mga may purpose. Pero nabura ko na yung iba. Ang dami pa rin. Puro puro mayroon pa rin. Ang dami, sobra. Kaya parang nakakatamad ng post kasi ang nabura ko nasa 20 nung una, tapos ngayon another na naman. Siguro nasa 30 plus na nabura ko videos and reels. Yan, bura, puro bura. Bakit? Pulang-pula ng violation mo mula nung nag-monetize. Yun. Ang sipag mo mag-post, post ka lang ng post para mag-monetize ka, videos, reels. Yun, sobrang sipag mo, halos puyat ka ng puyat. Yun na nga, dahil hindi ka na nga dati nakipag-follow to follow ka, dahil ngayon hindi ka na follow to follow, sinunod mo yung nila, yung instruction nila na kaysa i-follow to follow mo, pag-post ka na lang ng mga videos and reels para lang tumaas yung engagement mo, reach, and then followers at the same time, mga followers. Pero yung nga, post ka ng post, pero nakakainis doon. Tumaas yung reels, yung reach ko, yung reach, engagement. Kung mapapansin nyo, nasa 3,000 plus yung percent, nasa 4,000 plus percent. Tumaas din sa maikling panahon, tumaas yung followers ko. Pero nung nag-monetize na siya, ito, tad-tad ng violation. Nagulat ako kasi yung hindi pa ako monetize, wala namang violation. Minsan tinitingnan ko, wala. Tapos yun, maya ko, kada post ko titingnan ko kung may violation. Wala kang makikita. Pero nung time na nag-monetize ka, nagulat ako na kada post mo nagkakaroon ng violation. Ang ganun nakita ko isang araw, halos lahat ng pinost ko dati, lahat copyright, lahat may violation. Yung iba pa nga hindi mo alam kung anong violation kasi minsan boses mo pa yun eh, pero may violation pa din. Karamihan ako mismo, pero ganun pa rin. Kaya may yung iba inappeal ko, pero yung iba sabi natin mga 5, 6 accept dispute, pero the rest tumagal, hindi na tapos yun nga, hindi talagang ininsist di Meta na copyright. Yung iba naman ininsist nila talaga may violation. Kaya ang ginawa ko, dahil sacrifice, yun, halos lahat ng videos and reels ko talagang dinelete ko. Ito sample yung iba diyan, ang mga views diyan, yung syempre yung mga bababa lang, nasa 300 views, 500 views, pero majority diyan nasa 3,000 views, mayroon pa nga diyan 5,000 views. Mayroon pa ako na delete diyan nasa 20,000, mga ganong views. Yung mga malalaking views, mga reels, mga ganon. Pero dahil sa violation na nakalagay, obligado burahin mo ng burahin. Yan, ayun, tingnan mo, puro bura ko. Ang hirap kaya mag-edit. Edit ka ng edit sa CapCut, pati mismo sa Viva Video, sa ibang platform, pati dito sa mismong messenger, sa mismong reels. Nag-e-edit ka sa mismong video, nag-e-edit ka. Yung nagpupuyat para lang tumaas yung engagement mo, reach mo, nakikipag-engage ka sa ibang content creator, para lang tumaas yung reach mo, pati yung followers. Pero yun yung nakakasama na loob kay Meta eh.
sila yung ano lumalabas sa ano nila, sila yung nagano na pwede gamitin yung ano, yung music, pwede gamitin ano, pwede daw yung picture, yung pa isa pa yung picture. Pwede daw slideshow para maging reels. Pero pero pag nagawa mo na copyright, ay ano may hindi daw hindi daw sumunod sa community standard ni Facebook. Di ba nakakaloka? Nakakalerki talaga sobra. Tapos nakakasama ng loob dahil ang dami mong pinost, lahat namumula. Hindi namumula yung yung performance ko, yung sa dashboard Hindi namumula yung dashboard ko. Ang taas ng dashboard ko. Pero lahat ng post ko nandun lahat kung pupunta kayo sa support inbox, nandun lahat, sobrang dami, lahat violation. Tapos ngayon puro pula na lahat, halos lahat violation. Kaya mapapansin nyo, itong ko ay kukunti na lang, kukunti na lang yung videos ko, kukunti na lang yung reels ko. Dahil doon, hindi si Lola Metas si Ma'am Meta ay unfair. Kasi ang daming ko napapanood na videos mga nagti-TikTok pa nga, mga syempre may ginagamit na music. Ewan ko lang kung ganun din yung nararanasan nila, kasi sila ay may mga 100,000 views na, likes, ganun. Ewan ko lang kung ganun din yung nararanasan nila. Malamang kung sila ay mga sikat na vlogger na o matagal ng vlogger o content creator, ewan ko lang kung ganun din ba sa kanila compare sa ating mga bagong content creator. Kasi sila naman ay gumagamit din ng music na hindi sa kanila gumagamit sila ng music hindi sa kanila, pero di lang natin alam kung sila ba ay may copyright issues din, violation. Kasi napanghinayang, sobrang dami. Yung sobrang dami na yan, buburahin lang, ay parang unfair nga naman talaga. Ay, minsan iisipin mo nakakatamad na, pero wala ay yun nga sabi nung mga mga kilalang content creator na sa tutorial, katulad nila Jose Pau Jr., nila Ma'am Mika Ortiz, nila Tomboy TV, yung basta yung mga ibang mga content creator na mga sikat na mga tutorial, Amite Stories, yun, mga magagaling silang nag-tutorial. Sinusunod naman natin, kaya hindi na nga tayo nagpa-follow to follow, matagal na. Kung ano yung sinasabi lang, sinusunod natin. Pero nung nag-monetize ako, nakakagimbal nung nag-monetize ka, doon na siya naglabasan. Ang hirap ma-monetize, pero nung na-monetize ka, yung mga pinopost mo pala dati na videos and reels, doon pala malalaman na halos lahat yon ay may violation, na which is hindi naman lumalabas dati. O ngayon ito nakakagigil, dahil ito, ewan ko, i-repost ko na lang ata to, kasi sobrang dami nga naman, ang dami, nasa 30 plus yung reels and videos na dinilit ko. Na lang natin to, i-repost na lang natin to, kasi sayang naman. Yung nga lang, dahil wala ng music, yun yung real talk lang dahil sa music na background, dun talaga yung dun tumataas yung reels. Dun tumataas yung reels mo. Dahil sa mga music, ito katulad mayroon nga dito mga live videos na katulad yan, may concert na itong may Eunice na pumunta ako, binidyoan ko, pati yun copyright, pati yung copyright. Diba nakakainis? Makikita mo dito, ito buburahin ko lahat ng may copyright issues, lahat na may yung hindi sumunod sa community standard. Basta may sign diyan, yung parang hazard sign. Hazard sign yan ni Meta. Pagpunta mo ng support inbox, may hazard sign. Makikita mo may kulay pula at dilaw. Basta yun, kahit pula or dilaw, lahat yun buray mo na lang. Yung iba naman pwede mo naman i-submit dispute. Kaso nga lang, dahil sa dami niya, pag yun naipon, kasi naipon yung nagsabit ka ng appeal. Pag yun naipon at
at hindi tinanggap ni Meta, automatically baka worst scenario, biglang maban yung ma-deactivate yung account mo. Kaya ang ginawa ko na lang, sacrifice, no choice kundi bura. Ayan, tad ng bura. Wala, gawa na lang tayo ng panibagong ng videos and reels. Sana konti na lang yung violation. Sayang yun kung tutusin, kung tayo ay monetize na, das ganun kadami yung doon pa lang sa mga 1,000, kahit mga ilang views lang yun mga 1,000 sa reels, may mga 5,000, 3,000 views. Kahit pa paano may may value yun may kahit pa paano, kahit ilan, $3, $2, may ipon yun, isa dami nun. Kahit pa paano may payout ka nun pag naipon yun. Kaso nga lang, dahil puro violation, yain na, sacrifice, burahin na lang natin para sigurado. Kaysa naman dumating yung oras, wala tayong magagawa. Ganyan ang rules ni Meta na hindi naman natin maintindihan pabago ba, maya may update siya. Katulad niya, may bagong update siya, pwede na daw yung mga license music. Abay, tinesting ko, ayun, copyright pa rin. Kaya hindi mo malalaman kung nagloloko lang ba tong ito, niloloko lang ba tayo ng ni Meta ng yung nila, yung algorithm nila. Shout out kay boss Mark. Alam mo na, sila yung nag-update ng algorithm, make your photos to become a reels. Yun, tapos yung gamitin daw natin yung music para para gawing reels or videos. Tapos kapag sinunod mo sila, patay, ayan na, nandun na agad, automatically copyright or may community. Di ka na naman sumunod sa community standards, kaya hindi mo na alam kung ano yung susundin mo kay Meta. Parang Meta trap trap niya na gawin mo, pero hindi naman niya i-monetize, bagkos iba-violate, naka-commit ka pa ng violation. Dapat ma-update yan ni Meta, tanggalin niya yung mga ganun, kasi parang nakakatamad sa bilang content creator na parating na babayolate. Samantalang sa other platform ng katulad ng TikTok, kaya nga nagkaroon ng reels dahil sa TikTok. Pero yung sa TikTok, tingnan mo, hindi sila maselan. Unlike sa reels, napakaselan. Tapos puro copyright, puro ang dami. Kaya kayo guys, kung may ganyan din kayong violation at much better, double check yung mabuti. Tapos wag na lang kayong gumamit ng music. Wag na lang kayong gumamit ng music. Wag yun na lang sundin. Wag yung mga display na yung mga pictures, wag yun ang gawing kahit video, kahit basta may pumapasok diyan na pwede mo daw gawin ng video yung pictures. Wag yun na lang sundin. Wag yun lang sundin, parang trap lang nila yun Parang kapag sinunod mo, sila mismo magsasabi na nag-commit tayo ng violation. Yun. Yun guys, ito ilan lang to. Marami ako nabura. Nakailang beses nabura ito. Mga sample lang to sa mga nabura ko. Actually, last month pa to in-screen record. Ngayon, nadagdagan na naman yung mga nabura ko. Almost lahat nasa 60 plus mga reels at videos. Diba guys, sayang, pinag-reportan mo tapos puro maya violation, not obey community standard. Yun, wala ganun talaga rules. Lahat to, yung iba may music, kung ano mang, ewan ko kay Meta kung ano man ang violation na nagawa ko. Pero na lang, para mawala lahat ng violation, binura ko na lang. Ang hirap mag-appeal, baka maipon, mag-goodbye
ano tayo, matulad tayo sa iba na ban yung Facebook. Real talk lang to. Yun lang guys. Be careful na lang sa meta trap.